Magandang araw! Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang ang mga mensahe at propesiya para sa mga huling araw ay makarating sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Nang tahimik na sumibol ang bukang liwayway sa simula ng kasaysayan ng sangkatauhan, ipinahayag ng may likha ang kanyang orihinal na layunin para sa tao at sa pagkain. Sa piling ng lupaing perpekto at walang dungis ng kasalanan, sinabi ng Diyos sa tao, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Genesis 1:29. Ang hangin noon ay malinis. Ang puso ng tao ay payapa. Ang ugnayan ng tao sa Diyos ay buo. Ngunit sa pagdaan ng panahon at pagpasok ng kasalanan, nagsimulang mabagbag ang orihinal na plano ng may likha para sa ating katawan at espiritu. At doon sa pagitan ng liwanag at pagbagsak, nagsalita ang espiritu sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Isinulat ni Ellen White sa mga payo sa pagkain at pagkain, ibinigay ng Diyos sa ating mga unang magulang ang pagkaing kanyang dinisenyo upang kainin ng sangkatauhan. Ang bunga ng mga puno sa hardin, ang pagkaing kailangan ng tao. Hindi ito simpleng alaala ng Eden. Ito ay paalala ng nawawalang kaayusan. Naririnig natin sa mga salitang ito ang tahimik ngunit matatag na tinig na tumatawag pabalik sa simula. Isang tinig na nagsasabing ang pagkain ay bahagi ng banal na disenyo, na ang katawan ay sisidlan ng liwanag, na ang isip ay hinuhubog ng ating isinusubo. Hindi hiwalay ang tiyan sa kaluluwa, hindi hiwalay ang mesa sa altar. Ang bawat pagpili ay may bigat, ang bawat kagat ay may direksyon. At muling nagbabala si Ellen White sa ang ministeryo ng pagpapagaling. Ang mga butil, prutas, mani at gulay ang bumubuo sa dieta na pinili para sa atin ng ating lumikha. Nagbibigay ang mga ito ng lakas, kapangyarihan ng pagtitiis at sigla ng talino na hindi maibibigay ng mas komplikado at nakapagpapasiglang dieta. Dito nahahayag ang malalim na ugnayan ng laman at espiritu. Hindi lamang lakas ng kalamnan ang tinutukoy, kundi tibay ng loob, linaw ng isip at kakayahang makarinig ng tinig ng Diyos. Ang pagkain, ayon sa plano ng may likha, ay dapat maging tulay, hindi hadlang, daan patungo sa malinaw na pag-iisip, daluyan ng lakas para sa paglilingkod, kasangkapan upang ang puso ay manatiling bukas sa langit, ngunit nagbago ang mesa ng sangkatauhan. Nag-iba ang panlasa at kasabay nito humina ang espiritu, tahimik ang babala, malalim ang sugat, ipinakita sa atin ang daan, ngunit pinili ng mundo ang ibang landas. At sa unang liwanag ng paglikha, nananatiling umaalingaw-ngaw ang panawagan. Ang pagkain ay hindi lamang para mabuhay. Ito ay para manatiling nakakabit sa pinagmumulan ng buhay. Dahan-dahan ng pagbagsak. Hindi ito dumating na may kulog, kundi sa pamamagitan ng maliliit na pagpili. Sa bawat henerasyon, unti-unting lumayo ang tao sa simpleng kalooban ng Diyos. Ang mesa ay naging mas mabigat, ang panlasa ay naging mas mapilit, at kasabay nito, ang espiritu ay naging mas tahimik. Hindi biglaan ang pagbabago. Ito ay parang hamog na pumapatak gabi-gabi. Isinulat ni Ellen White sa mga payo tungkol sa pagkain at pagkain. Pagkatapos ng baha, pinayagan ng Diyos ang tao na kumain ng pagkain ng hayop, ngunit ito ay unti-unting paglayo mula sa orihinal na plano. Sa isang pangungusap, ibinunyag ang simula ng kompromiso. Hindi ito ang unang disenyo. Ito ay pahintulot lamang. At kapag ang pahintulot ay napagkamalang kalooban, nagsisimula ang pagkalito. Ang sangkatauhan ay hindi lamang nagbago ng pagkain. Binago nito ang direksyon ng pag-iisip. Ang mas masinsing pagkain ay nagdala ng mas mabigat na damdamin. Ang mas nakapagpapasiglang pagkain ay naghatid ng mas hindi mapirming isipan. At muli, nagbabala si Ellen White sa ang ministry ng pagpapagaling. Ang dieta ay may malaking impluensya sa isip at disposisyon. Maikli ang pangungusap, ngunit malalim ang hatol. Ang ating kinakain ay humuhubog sa ating pagkatao.
Ang ating mesa ay humuhubog sa ating mga panalangin. Kapag ang katawan ay palaging pinupukaw, ang isip ay bihirang manahimik. Kapag ang laman ay patuloy na pinapabigat, ang espiritu ay nahihirapang umangat. Ito ang trahedya na bihirang makita. Hinahanap ng mundo ang lakas sa labas. Ngunit ang Diyos ay tumatawag sa atin pabalik sa loob. At sa mga payo, sa dieta at pagkain, nagsalita muli si Ellen White. Ang kawalan ng pagpipigil sa pagkain at pag-inom ay siyang pundasyon ng kabuktutan ng moralidad sa ating mundo. Narito ang ugat, hindi lamang sakit ng katawan, kundi pagkasira ng moral. Tahimik ang pagkabulok, disente ang anyo, ngunit ang epekto ay malalim. Kapag ang pagpipigil ay nawala sa mesa, nawawala rin ito sa buhay. Kapag ang gana ang namumuno, ang konsensya ay unti-unting tumitigil magsalita. Ito ang larawan ng isang henerasyong pagod sa liwanag. Ngunit kahit sa gitna ng paglayo, nananatili ang panawagan. Hindi nagbago ang plano ng Diyos. Hindi humina ang kanyang tinig. Ang tanong ay hindi kung nagsalita siya. Ang tanong ay kung handa pa tayong makinig. May hangganan ang laman. Ngunit walang hanggan ang impluwensya ng mga pagpili. Sa bawat araw na lumilipas, binubuo ng tao ang sarili niyang hinaharap. Hindi lamang sa mga panalangin, kundi sa mga pinggang inilalapag sa harap niya. Tahimik ang proseso, ngunit tiyak ang bunga. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, ang katawan ang tanging daluyan kung saan nahuhubog ang isip at kaluluwa para sa pagpapaunlad ng pagkatao. Sa mga salitang ito, ipinakikita ang banal na katotohanan. Ang katawan ay hindi hiwalay sa gawain ng langit sa loob ng tao. Ito ang daluyan, ito ang kasangkapan, ito ang larangan kung saan hinuhubog ang pagkatao. Kapag ang daluyan ay dinumihan, ang mensahe ay lumalabo. Kapag ang kasangkapan ay pinabigat, ang gawain ay bumabagal. Hindi basta laman ang katawan, ito ay templo. At sa mga payo sa dieta at pagkain, nagbabala si Ellen White, tayo ay binubuo ng ating kinakain, iniinom at hinihinga. Maikli, diretsyo, hindi maikakaila. Ang laman ay nagiging salamin ng ating mga gawi. Ang dugo ay nagdadala ng alaala ng ating mga pagpili. At ang utak, ang luklukan ng konsensya ay naaapektuhan ng bawat labis at bawat kakulangan. Kapag ang templo ay napuno ng kalabisan, ang presensya ng Diyos ay nagiging mahirap maramdaman. Ito ang dahilan kung bakit hindi hiwalay ang reforma sa kalusugan sa espiritual na paggising. Hindi ito dagdag lamang sa pananampalataya. Ito ay bahagi ng pundasyon at sa ang ministeryo ng pagpapagaling isinulat ni Ellen White. Malinis na hangin, sikat ng araw, pag-iwas sa sarili, pahinga, ehersisyo, wastong pagkain, paggamit ng tubig, pagtitiwala sa banal na kapangyarihan. Ito ang mga tunay na lunas. Hindi hiwalay ang langit sa praktikal. Hindi hiwalay ang pananampalataya sa pang-araw-araw. Ang Diyos ay hindi lamang sinasamba sa panalangin. Siya ay pinararangalan sa paraan ng pamumuhay. Kapag ang katawan ay inalagaan ayon sa kanyang disenyo, ang isip ay nagiging mas malinaw. Kapag ang dugo ay malinis, ang panalangin ay mas taimtim. Kapag ang tiyan ay pinasunod, ang espiritu ay mas malayang umaangat. Ngunit ang mundo ay nagturo ng kabaligtaran. Pinuri ang labis, ginawang aliwan ang kasakiman, at tinawag na kalayaan ang kawalan ng pagpipigil. Samantalang tahimik na nagbabala ang langit. Hindi lahat ng masarap ay nagpapalakas. Hindi lahat ng uso ay nagbibigay buhay. Ang templo ay iniaalay araw-araw sa bawat pagkain, sa bawat inumin, at sa mga sandaling iyon, ipinapakita kung sino ang tunay na naghahari, ang sarili o ang Diyos. May digmaan na hindi nakikita ng mata. Ito ay nagaganap sa pagitan ng isip at gana, sa katahimikan ng kusina, sa harap ng mesa, sa oras ng pagod at aliw. Doon kadalasang ginagawa ang mga pasyang humuhubog sa espiritu. Hindi ito labanan ng sandali. Ito ay tunggalian ng buong buhay. Isinulat ni Ellen White sa mga payo sa pagkain at pagkain, ang kapangyarihang pumipigil sa gana sa pagkain ay magiging sanhi ng pagkawasak ng
Libo-libo kung sana'y nagtagumpay sila sa puntong ito. Magkakaroon sila ng kapangyarihang moral upang makamit ang tagumpay laban sa bawat iba pang tukso ni Satanas. Malinaw ang babala, ang gana ay hindi maliit na bagay. Ito ay trono. Kapag ito ang namuno, ang ibang tukso ay sumusunod. Kapag ito ang napigil, ang lakas ng moralidad ay tumataas. Hindi lamang panlasa ang pinag-uusapan. Ito ay pamumuno sa sarili. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, yung mga nagpapakasasa sa gana sa pamamagitan ng pagkain ng labis na malaya o yaong mga nagbibigay kasiyahan sa kanilang panlasa ng mga hindi malusog na pagkain ay nagpapahina sa kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Ang labis ay hindi nananatili sa tiyan. Umaabot ito sa kalooban. Kapag ang pagpipigil ay nasira sa mesa, ito ay nadadala sa pananalita, sa damdamin, sa mga desisyon. Ang tao ay nagiging alipin ng sariling pagnanasa habang iniisip na siya ay malaya. Ito ang panlilinlang ng panahon. Pinapalitan ng aliw ang disiplina. Ginagawang normal ang labis at tinatahimik ang konsensya sa pamamagitan ng nakasanayan. Ngunit malinaw ang mensahe ng langit. Ang isip ay hindi maaring manatiling malinaw kung ang tiyan ay patuloy na inaabuso. Ang panalangin ay nahihirapang umangat kapag ang dugo ay mabigat. Ang espiritu ay hindi madaling pakinggan kapag ang laman ay laging pinapawi. Ito ang dahilan kung bakit ang reforma sa pagkain ay hindi hiwalay sa tagumpay laban sa kasalanan. Ito ay pintuan. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, dapat kontrolin ang gana o kokontrolin tayo nito. Maikli. Ngunit parang espada, may mamumuno. Ang tanong ay, sino? Sa bawat oras ng gutom, sa bawat pagnanais, sa bawat imbitasyon ng panlasa, naroon ang pagkakataong pumili sa pagitan ng pansamantalang sarap at walang hanggang layunin. Hindi lahat ng digmaan ay maingay. Ang ilan ay isinasagawa sa plato. At doon, sa simpleng sandaling iyon, hinuhubog ang kakayahang tumayo sa mas malalaking pagsubok. Ang nagwawagi sa gana ay naghahanda sa sarili para sa mas dakilang tagumpay. Ngunit ang tumatanggap ng bawat hiling ng laman ay unti-unting pinahihina ang tinig ng Diyos sa loob. Ito ang tahimik na trahedya ng modernong mundo. Maraming tiyan ang busog, ngunit maraming kaluluwa ang gutom. May mga sandaling tila malapit ang langit, ngunit may mga oras ding tila napakalayo nito. Hindi dahil lumayo ang Diyos, kundi dahil may mga ulap na unti-unting nabuo sa pagitan ng isip at ng kanyang tinig. Ang mga ulap na ito ay hindi palaging gawa ng malalaking kasalanan. Madalas, sila ay binubuo ng araw-araw na pagpapabaya, maliit na labis, paulit-ulit na indulgence. At sa mga payo, sa dieta at pagkain, nagsalita si Ellen White ng may mabigat na babala. Ang labis na pagkain, kahit na ang pinakamahusay na kalidad ng pagkain, ay magbabara sa makinarya ng katawan at makakasagabal sa paggana ng isip. Hindi lamang masamang pagkain ang problema. Kahit ang mabuti, kapag sobra, ay nagiging hadlang. Kapag ang katawan ay barado, ang isip ay nahihirapan. Kapag ang dugo ay mabagal, ang espiritu ay tila napapako. Ito ang tahimik na mekanismo ng pagkawala ng liwanag. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, anumang bagay na gumagambala sa sirkulasyon ng mga kuryente sa sistema ng nerbiyos ay nagpapababa sa lakas ng mga mahahalagang kapangyarihan. At ang resulta ay ang paghina ng mga sensibilidad ng isip. Ang epekto ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti. Ang konsensya ay nagiging mapurol. Ang pagkadama sa banal ay humihina. Ang espiritu ay parang nagsasalita mula sa malayo. Marami ang nagtataka kung bakit tuyo ang kanilang panalangin. Bakit tila walang bigat ang salita ng Diyos? Bakit ang dating apoy ay naging baga na lamang? Ngunit bihira nilang ikonekta ito sa kanilang mesa. Ang tiyan ay naging tahimik na tagapamagitan ng espiritual na kadiliman.
At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, muling nagsalita si Ellen White. Ang maling paraan ng pagkain o pag-inom ay sumisira sa kalusugan at kasama nito ang tamis ng buhay. Kapag ang kalusugan ay nasisira, ang kagalakan ay sumusunod. Kapag ang sigla ay nawawala, ang pag-asa ay nanghihina. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ay hindi neutral. Ito ay may direksyon. Ito ay may impluensya. Ito ay may spiritual na bigat. Hindi lahat ng pagkapagod ay gawa ng problema. Ang ilan ay bunga ng plato. Hindi lahat ng kalungkutan ay spiritual na pagsubok. Ang ilan ay kemikal na kawalan ng balanse na nilikha ng maling gawi. Ngunit ang mundo ay bihirang magsalita tungkol dito. Mas madaling sisihin ang panahon, mas madaling sisihin ang stress, mas madaling sisihin ang iba. Samantalang ang sagot ay madalas nasa harap mismo natin, 3 beses sa isang araw. Ang liwanag ay nais pumasok, ngunit ang mga daanan ay barado. At habang patuloy ang pagpapakabusog, patuloy ding humihina ang kakayahang makarinig. Hindi lahat ng paghahanda ay halata. Ang ilan ay ginagawa sa katahimikan. Habang ang mundo ay abala sa ingay at aliwan, may isang gawain na patuloy na isinasagawa sa loob ng tao, ang paghubog ng kakayahang tumayo sa oras ng pagsubok. Ito ay hindi nabubuo sa isang iglap. Ito ay bunga ng araw-araw na disiplina. Isinulat ni Ellen White sa mga payo sa dieta at pagkain, ang mga nagtagumpay sa maliliit na pagsubok sa buhay ay magiging handa na magtagumpay sa mas malalaking pagsubok. Narito ang prinsipyo ng langit. Ang maliliit na tagumpay ay naghahanda sa malalaking laban. Ang simpleng pagpigil sa mesa ay nagsasanay ng lakas para sa mas mabibigat na tukso. Hindi hiwalay ang ordinaryo sa propetiko. At sa mga patotoo para sa simbahan, sinabi ni Ellen White, sa maliliit na bagay ng buhay, tayo sinusubok. Ang pagsubok ay hindi laging dumarating na may krisis. Madalas, ito ay dumarating na may gutom, may pagod, may tukso ng kaginhawaan. Doon sinusukat ang katapatan. Kapag ang tao ay tapat sa maliit, siya ay ginagawang handa para sa malaki. Ngunit kapag ang maliit ay patuloy na pinababayaan, ang malaking pagsubok ay dumarating na walang sandata. Ito ang dahilan kung bakit ang reforma sa pagkain ay hindi sekundaryang usapin. Ito ay bahagi ng paghahanda ng bayan ng Diyos. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, ang tunay na pagpipigil ay nagtuturo sa atin na lubusang talikuran ang lahat ng bagay na nakakasakit at gamitin ng matalino ang mga bagay na nakapagpapalusog. Hindi kompromiso ang tinuturo, kundi malinaw na paghihiwalay. Ang nakasasama ay iniiwan. Ang kapaki-pakinabang ay ginagamit ng may karunungan. Sa ganitong paraan hinuhubog ang karakter. Habang ang iba ay naghahanap ng lakas sa mga panlabas na bagay, ang langit ay nagtuturo ng panloob na katatagan. Habang ang mundo ay umaasa sa pampasigla, ang Diyos ay tumatawag sa atin sa pagpipigil. Ang katahimikan ng kusina ay nagiging lugar ng paghahanda. Ang simpleng desisyon na tumanggi ay nagiging binhi ng espiritual na lakas. Hindi ito dramatiko, hindi ito pansin ng marami. Ngunit ito ay mahalaga sa mga huling araw, sapagkat darating ang mga sandaling ang pananampalataya ay susubukin hanggang sa pinakaloob. At yaong mga hindi nagsanay sa maliliit na bagay ay manghihina sa harap ng malalaki. Ang mesa ngayon ay pagsasanay para sa bukas. Ang plato ngayon ay paghahanda para sa mga panahong darating. Tahimik ang proseso, ngunit walang sayang ang bawat tapat na pagpili. May mga babalang hindi sumisigaw. Dumadating sila sa anyo ng pagod, ng kawalan ng sigla, ng biglang paglamig ng pananampalataya. Ang katawan ay madalas magsalita bago pa man mapansin ng isip, ngunit bihira itong pakinggan sa mga patotoo. Para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang sakit ay minsang nalilikha at kadalasang lubhang pinalala ng pagkabalisa sa pag-iisip.
Ngunit hindi lamang isip ang sangkot. Maraming karamdaman ang nagsisimula sa mesa bago pa man ito maramdaman sa laman. Ang paulit-ulit na maling pagpili ay nagiging ugat ng kahinaan at ang kahinaang iyon ay unti-unting umaakyat sa isipan. At sa mga payo sa dieta at pagkain, nagbabala si Ellen White. Marami sa mga may sakit ngayon ang magiging maayos sana kung sila ay kakain at iinom alinsunod sa mga batas ng kalusugan. Napakasimple, ngunit napakalalim ng implikasyon. Maraming panalangin ang iniaalay para sa kagalingan, habang ang mga batas ng kalusugan ay patuloy na nilalabag. Hinahanap ang himala, ngunit tinatalikuran ang pagsunod. Ang katawan ay naghihintay ng pagbabago, ngunit ang tao ay naghihintay ng agarang lunas. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, sinabi ni Ellen White, ang paglabag sa batas pisikal ay paglabag din sa batas ng Diyos. Hindi magkaiba ang banal at pisikal. Kapag ang katawan ay sinira, ang kalooban ay naaapektuhan. Kapag ang sistema ay pinabayaan, ang kakayahang umunawa sa espiritual ay humihina. Ito ang dahilan kung bakit ang kalusugan ay hindi hiwalay sa kabanalan. Ito ay bahagi nito. Ang tahimik na pagkapagod ay madalas na bunga ng tahimik na pagsuway. Ang kawalan ng gana sa panalangin ay minsan bunga ng kawalan ng balanse sa katawan. Ngunit ang mundo ay nagtuturo ng mabilis na solusyon, pampalakas, pampasigla, panandali ang lunas, habang ang langit ay tumatawag sa ugat. Pagbabago ng gawi, pagbabalik sa kasimplehan, paggalang sa disenyo ng may likha, hindi lahat ng karamdaman ay parusa. Ngunit marami ang bunga ng kapabayaan at ang mga palatandaang ito ay ibinibigay hindi upang hatulan kundi upang gisingin. Ang katawan ay nagsasalita. Ang tanong ay, handa ba tayong makinig? Sapagkat kapag patuloy na binabaliwala ang mga babala, dumarating ang mga sandaling mas mahirap nang bumalik. Ang katahimikan ay nagsasalita ngayon. Bukas, maaaring sumigaw. Hindi kailanman naging mas sagana ang mesa ng sangkatauhan at bihira ring naging ganito kahina ang pagpipigil. Ang mga istante ay puno, ang mga tindahan ay maliwanag. Ang mga panlasa ay sinanay na humingi ng higit. Ngunit sa gitna ng kasaganaan, dumarami ang kakulangan. Kakulangan sa lakas, kakulangan sa linaw ng isip, kakulangan sa espiritual na sensibilidad. At sa mga payo sa dieta at pagkain, isinulat ni Ellen White, kakaunti lamang ang kumakain para mabuhay. Ang karamihan ay nabubuhay para kumain. Isang pangungusap, isang salamin ng panahon. Ang pagkain ay naging sentro. Ang buhay ay umiikot sa panlasa. Ngunit hindi ito ang disenyo ng langit. Ang kasaganaan ay ibinigay upang pagpalain, hindi upang alipinin. At sa mga patotoo para sa simbahan, nagbabala si Ellen White. Ang labis na pagpapakasasa sa pagkain, pag-inom, pagtulog o panonood ay kasalanan. Tahimik ngunit malinaw. Ang labis, kahit sa mga bagay na tila normal, ay may spiritual na bigat. Ang mata, ang tiyan, ang katawan, lahat ay binigyan ng hangganan. Kapag ang mga hangganang ito ay paulit-ulit na nilalampasan, ang kaluluwa ang nagbabayad. Ngunit ang mundo ay nagtuturo ng kabaligtaran. Mas marami ay mas mabuti, mas mabilis ay mas mainam, mas matamis ay mas kanais-nais. Samantalang ang langit ay nananawagan ng kasimplehan. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, sinabi ni Ellen White, dapat gamitin ang simple at masustansyang pagkain na inihanda sa simpleng paraan. Hindi komplikado ang panawagan, ngunit nangangailangan ito ng pagpapasya. Ang simpleng pagkain ay hindi tanda ng kakulangan. Ito ay tanda ng karunungan. Ang pagtalikod sa labis ay hindi kawalan. Ito ay kalayaan. Sa panahon ng saganang pagpipilian, ang tunay na pagsubok ay hindi kung ano ang makakain, kundi kung ano ang tatanggihan. Ang espiritual na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng ating tinatanggap, kundi sa dami ng ating kayang iwan. Marami ang nalulunod sa kasaganaan. Ngunit ang ilan ay tinatawag upang mamuhay
ng may layunin. Sa bawat istante may desisyon. Sa bawat handog ng panlasa may paanyaya. Ang tanong ay hindi kung may pagkain, ang tanong ay kung may pagpipigil, sapagkat sa huling mga araw, ang marunong tumanggi ay siyang marunong tumayo. May lakas na hindi nagmumula sa asukal. May sigla na hindi ibinibigay ng pampasigla. May tibay na hindi binubuo ng labis na protina. Ito ang lakas na hinahanap ng langit. Hindi ito maingay. Hindi ito palabas. Ito ay tahimik na katatagan ng isip at puso. At sa mga payo sa dieta at pagkain, isinulat ni Ellen White, hindi masustansya ang tsaa at kape. Nakakapagpasigla ang mga ito ngunit hindi nagbibigay ng lakas. Napakalinaw. May mga bagay na nagpaparamdam ng lakas ngunit hindi nagbibigay nito. May mga inuming nagbibigay ng sigla sa sandali ngunit iniiwan ng katawan na mas pagod pagkatapos. Ito ang huwad na lakas ng panahon. At saang Ministeryo ng Pagpapagaling, sinabi ni Ellen White, ang mga stimulant ay pumupukaw sa mga nerbiyos at sa una ay nagbibigay ng pansamantalang sigla, ngunit nagiiwan sila ng katumbas na depression. Ang presyo ng pansamantalang sigla ay palaging pagbagsak. Ang sistema ay tinutulak lampas sa hangganan at ang kabayaran ay dumarating sa anyo ng pagod, iritasyon at kawalan ng kapayapaan. Ngunit ang langit ay nag-aalok ng ibang uri ng lakas. Isang lakas na hindi nanghihiram sa kinabukasan. Isang siglang hindi nagiiwan ng utang sa katawan. At sa mga payo sa dieta at pagkain, muling nagsalita si Ellen White. Yaong mga gumagamit ng karne ng sagana ay walang kalinawan ng kapangyarihan ng utak na maaaring taglayin nila. Ang linaw ng isip ay konektado sa nilalaman ng plato. Kapag ang dugo ay mabigat, ang pag-iisip ay bumabagal. Kapag ang sistema ay napupuno ng pampasigla, ang panalangin ay nagiging mababaw. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tumatawag sa kanyang bayan sa mas mataas na pamantayan, hindi para parusahan, kundi para palayain. Ang tunay na lakas ay hindi sinusukat sa tibok ng puso pagkatapos ng kape, kundi sa kakayahang manatiling mahinahon sa gitna ng pagsubok. Hindi ito nasusukat sa biglaang sigla, kundi sa matatag na pagtitiis. Ang mundo ay naghahanap ng mabilis na enerhiya. Ang langit ay humuhubog ng matibay na karakter. Sa bawat tasa, sa bawat kagat, sa bawat pagpili, tinatanong tayo ng langit kung anong uri ng lakas ang ating hinahabol. Ang panandalian o ang walang hanggan, sapagkat darating ang mga araw na ang artipisyal na sigla ay hindi sapat. Sa mga sandaling iyon, ang mga sinanay sa pagpipigil ay siyang mananatiling nakatayo. May mga panawagang inuulit ng langit, hindi dahil hindi narinig, kundi dahil hindi sinunod. Ang mensahe ay simple, ngunit ang pagtugon ay mahirap sapagkat hinihingi nito ang pagbabago ng gawi, ng panlasa at ng buong paraan ng pamumuhay. At sa mga payo sa dieta at pagkain, isinulat ni Ellen White, iniharap sa akin ng Panginoon na marami sa mga ngayon ay kalahati pa lamang ang napagbagong loob sa usapin ng pagkain ng karne, ang hihiwalay sa bayan ng Diyos. Ang babala ay mabigat, hindi maliit na usapin ng pagkain sa mga huling araw. Ito ay linya ng paghihiwalay, isang pagsubok ng pagsunod. Ang kompromiso sa mesa ay nagiging kompromiso sa pananampalataya. At sa mga patutuo para sa simbahan, nagbabala si Ellen White, kung dati ay nakapagpapalusog ang pagkain ng karne, hindi na ito ligtas ngayon. Ang panahon ay nagbago, ang kalagayan ay nag-iba, ngunit marami ang kumakapit pa rin sa nakasanayan. Habang ang langit ay patuloy na nagbibigay liwanag, ang mundo ay patuloy na nag-aalinlangan. At sa ang Ministeryo ng Pagpapagaling, sinabi ni Ellen White, sa mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang pagkain ng karne ay tuluyang mawawala. Ito ay hindi mungkahi. Ito ay direksyon, hindi para sa iilan, kundi para sa bayan na naghahanda sa pagdating ng hari. Ang mesa ay nagiging lugar ng desisyon. Sa bawat pagkain, may tanong, ako ba ay sumusunod sa liwanag na natanggap o ako ba ay kumakapit sa lumang gawi? Hindi hinihingi ng Diyos ang
agarang pagiging perpekto, ngunit hinihingi niya ang katapatan sa ipinakikitang liwanag, at ang liwanag ay malinaw. Ang huling panawagan ay hindi dramatiko. Hindi ito sinasamahan ng kidlat. Dumadating ito sa tahimik na anyo ng konsensya, sa simpleng pagpili ng pagkain, sa personal na pagsunod. Marami ang naghihintay ng malalaking tanda sa langit, samantalang ang pagsubok ay nasa kusina. Ang huling panawagan ay nasa plato, at doon nahahayag kung sino ang handang sumunod hanggang wakas. May darating na mga araw na yayanig sa mundo, mga sandaling susubok sa bawat paniniwala, mga oras na maglalantad kung saan tunay na nakaugat ang pananampalataya. Ang paghahandang ito ay hindi nagsisimula sa panahon ng krisis. Ito ay sinisimulan ngayon. Sa mga payo sa dieta at pagkain, isinulat ni Ellen White, ang mga naghahanda para sa pagdating ng Panginoon ay dapat na maging mahigpit na mahinahon sa pagkain at pag-inom. Hindi malabo ang panawagan. Ang naghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon ay tinatawagan sa mahigpit na pagpipigil. Hindi ito panlabas na reforma lamang. Ito ay panloob na paghahanda. At sa mga patutuo para sa simbahan, nagsalita si Ellen White, sa pamamagitan ng pagpapakasasa sa gana, ang mga tao ay hindi na makakaunawa ng sagradong katotohanan. Ito ang panganib na bihirang pag-usapan. Kapag ang gana ang namumuno, ang espiritual na pagkilala ay humihina. Kapag ang laman ang laging sinusunod, ang katotohanan ay nagiging malabo. Hindi biglaang nawawala ang pananampalataya. Ito ay unti-unting pinahihina. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, anumang bagay na nagpapahina sa pisikal na lakas ay nagpapahina sa isip at nagpapahina sa kakayahang makilala ang tama at mali. Narito ang seryosong babala. Ang pisikal na kahinaan ay nagiging moral na kahinaan. Ang pagod ng katawan ay nagiging pagkalito ng isip. Ito ang dahilan kung bakit ang kalusugan ay bahagi ng espiritual na pagbabantay. Sa mga huling araw, kakailanganin ng malinaw na isip, kakailanganin ang matatag na pasya, kakailanganin ng lakas upang tumayo kahit nag-iisa. At ang lakas na iyon ay hinuhubog sa pang-araw-araw na pagpili, hindi sa entablado, hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa katahimikan ng tahanan, sa kusina, sa mesa. Ang mundo ay naghahanda ng sarili sa pamamagitan ng teknolohiya at estratehiya. Ngunit ang bayan ng Diyos ay tinatawag na maghanda sa pamamagitan ng disiplina at pagsunod. Ang huling krisis ay darating, at yaong mga natutong magpigil sa maliit ay siyang tatayo sa harap ng malaki. Darating ang mga sandaling ang katotohanan ay magiging bihira, mga oras na ang panlilinlang ay magmumukhang liwanag, at ang liwanag ay ituturing na kakaiba. Sa ganitong panahon, ang malinaw na isip ay magiging kayamanan. Hindi sapat ang damdamin, hindi sapat ang tradisyon. Kailangan ang matatag na pag-unawa. At sa mga payo sa dieta at pagkain, isinulat ni Ellen White, ang mga nerbiyos sa utak na nakikipag-ugnayan sa buong sistema ang tanging daluyan kung saan maaaring makipag-ugnayan ng langit sa tao at makaapekto sa kanyang kaloob-loobang buhay. Napakalalim ng pahayag. Ang langit ay dumaraan sa sistema ng nerbiyos. Ang pisikal na kalagayan ay may direktang kaugnayan sa kakayahang tumanggap ng banal na impluwensya. Kapag ang sistemang ito ay pinahina, ang komunikasyon ay nagiging mahina. At sa mga patutuo para sa simbahan, sinabi ni Ellen White, anumang bagay na nakakagambala sa tiyan ay nakakagambala sa utak at pumipigil dito sa paggana ng pinakamahusay. Ang tiyan at ang utak ay magkaugnay. Ang kaguluhan sa isa ay nagdudulot ng kalituhan sa isa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga maling gawi sa pagkain ay nagiging espiritual na panganib sa mga huling araw. Hindi lamang ito usapin ng kalusugan, ito ay usapin ng pagkilala sa katotohanan. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, muling nagsalita si Ellen White. Ang wastong pisikal na kondisyon ay isa sa mga unang kinakailangan ng kaligayahan. Ngunit higit pa sa kaligayahan ang nakataya, ang tamang pisikal na
Ang kalagayan ay pundasyon ng spiritual na katatagan. Sa panahon ng matinding panlilinlang, ang mga isip na sinanay sa kalinawan ay siyang makatatayo. Ang mga sistemang iningatan ay siyang makakakilala ng tinig ng pastol. Marami ang magtataka kung bakit sila nalilito. Ngunit ang ugat ay matagal nang naitanim. Ang kawalan ng pagpipigil kahapon ay nagiging pagkalito ngayon. Ang pagpapabaya noon ay nagiging kahinaan sa kasalukuyan. Ito ang batas ng ani. Ngunit ang langit ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon. Ang bawat pagkain ay panibagong simula. Ang bawat desisyon ay panibagong hakbang pabalik sa liwanag. Sapagkat sa gitna ng dilim, ang malinaw na isip ay magiging ilawan. At ang ilawang iyon ay inaalagaan, hindi sa malalaking sandali, kundi sa tahimik na pagpili araw-araw. Ang landas ng langit ay bihirang matao, at ang daan ng disiplina ay madalas nag-iisa. Sa panahong ang karamihan ay sumusunod sa uso, ang bayan ng Diyos ay tinatawag na mamuhay ng kakaiba. Hindi dahil nais nilang maging iba, kundi dahil sila ay sumusunod sa liwanag. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, kami ay mga reformista. Nais naming makita ng lahat ang kahalagahan ng pangangalaga sa katawan at ang pagkontrol ng gana sa pagkain sa ilalim ng katwiran. Hindi ito panawagan ng pagmamataas. Ito ay panawagan ng pananagutan. Ang reforma ay hindi laban sa mundo. Ito ay para sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ang paglalakad laban sa agos ay nangangailangan ng lakas na hindi nakikita. Nangangailangan ito ng tapang na hindi sinusukat sa palakpakan. At sa mga payo, sa dieta at pagkain, sinabi ni Ellen White, hindi ligtas na kontrolin ng gana, kundi ng prinsipyo. Narito ang linya ng pagkakaiba. Ang gana ay pabago-bago. Ang prinsipyo ay nananatili. Kapag ang tao ay pinamumunuan ng prinsipyo, ang kanyang mga desisyon ay hindi nakadepende sa pakiramdam. Kapag ang prinsipyo ang naghahari, ang katapatan ay nagiging ugali. Ngunit ang mundo ay nagtuturo na sundin ang nais ng katawan. Samantalang ang langit ay nagtuturo na sundin ang tinig ng konsensya. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, tapang, pag-asa, pananampalataya, pakikiramay, pagmamahal, nagtataguyod ng kalusugan at nagpapahaba ng buhay. Ang lakas na kailangan upang lumakad laban sa agos ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal at espiritual. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng direksyon. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng dahilan. Ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Marami ang tatawa, marami ang magtatanong, marami ang hindi uunawa. Ngunit ang mga sumusunod sa liwanag ay hindi tinatawag upang magpaliwanag sa lahat. Sila ay tinatawag upang maging tapat. Ang katahimikan ay magiging patotoo. Ang kanilang disiplina ay magiging mensahe. Sa bawat pagtanggi sa labis, sa bawat pagpili ng kasimplehan, sila ay naglalakad palayo sa mundo at palapit sa langit. Hindi ito madaling landas, ngunit ito ang ligtas. Hindi nilikha ang katawan upang maging pasanin. Ito ay nilikha upang maging kasangkapan, kasangkapan ng paglilingkod, kasangkapan ng patotoo, kasangkapan ng liwanag. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, plano ng Diyos na ang kapangyarihan ng isip at katawan ay maging pantay. Narito ang balanse ng langit. Ang isip at katawan ay dapat maglakad ng magkasabay. Kapag ang isa ay pinabayaan, ang isa ay nahihila pababa. Ang pisikal na kalusugan ay hindi hiwalay sa espiritual na gawain. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagbigay ng malinaw na tagubilin tungkol sa pamumuhay. At sa mga payo sa dieta at pagkain, sinabi ni Ellen White, ang ating mga katawan ay pag-aari ng Diyos. Binayaran niya ang halaga ng pagtubos para sa katawan. Hindi atin ang katawang ito. Ito ay binili. Ito ay inangkin. Ito ay itinalaga. Kapag ang katawan ay inaabuso, ang gawain ng langit ay nahahadlangan. Kapag ito ay inaalagaan, ang paglilingkod ay nagiging mas mabunga.
At sa ang Ministeryo ng Pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, ang kalusugan ay dapat na kasing banal ng pag-iingat ng pagkatao. Malakas ang pahayag. Ang kalusugan ay dapat bantayan na kasing ingat ng pagkatao, sapagkat ang katawan ang sasakyang dinadaanan ng mga intensyon ng puso. Ang pagod na katawan ay naglilimita sa paglilingkod. Ang mabigat na sistema ay nagpapabagal sa pagsunod. Ngunit ang iningatang katawan ay nagiging tahimik na katuwang ng espiritu. Marami ang nais maglingkod, ngunit kakaunti ang handang magdisiplina. Ngunit ang paglilingkod na walang pangangalaga sa sarili ay mabilis na uubos. Ang Diyos ay hindi humihingi ng sakripisyong sumisira sa kanyang ari-arian. Hinahanap niya ang matalinong pangangasiwa. Ang bawat hakbang ng pagsunod ay nagpapalakas sa kasangkapan. Ang bawat pagpiling may pagpipigil ay nagpapatalas sa instrumento. At sa ganitong paraan, ang katawan na dating pinabayaan ay nagiging sisidlan ng liwanag. Hindi para sa sariling kaluwalhatian, kundi para sa Kanya. May gawain ang langit na isinasagawa bago ang wakas, isang tahimik na pagpino, isang malalim na paglilinis. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ito ay hinuhubog sa bawat araw. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang pagbuo ng karakter ang pinakamahalagang gawaing ipinagkatiwala sa mga tao. Walang gawaing mas dakila, ang karakter ay hindi hinuhubog sa entablado. Ito ay nilililok sa mga simpleng pagpili. At sa mga payo sa dieta at pagkain, sinabi ni Ellen White, dahil sa maling mga gawi sa pagkain at pag-inom, ang mga lalaki at babae ay nalalapit sa isang malaking relasyon kay Satanas, kung kaya't imposible para sa kanila na pahalagahan ang mga sagradong bagay. Napakabigat ng babala. Ang maling gawi ay hindi lamang nagpapahina ng katawan. Ito ay naglalagay ng tao sa posisyong hindi na niya makilala ang banal. Ito ang tunay na panganib. At sa ang Ministeryo ng Pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, ang pagtanggi sa sarili ang unang aral na dapat matutunan. Ang pagpipigil ay pundasyon ng pagbabago. Kung walang pagtanggi sa sarili, walang tunay na paglago. Kung walang disiplina, walang pagpino ng pagkatao. Ang huling henerasyon ay tinatawag sa mas mataas na pamantayan, hindi upang magyabang, kundi upang sumalamin. Ang mundo ay pagod sa mga salita. Ito ay naghahanap ng mga buhay na patotoo. At ang patotoong iyon ay hinuhubog sa kusina, sa hapagkainan, sa araw-araw na pagpili. Ang bawat pagtanggi sa labis ay nag-aalis ng kalawang sa kaluluwa. Ang bawat simpleng pagkain ay nagdaragdag ng linaw sa isipan. Ang langit ay naghahanda ng isang bayang malinaw ang pag-iisip, matatag ang pasya, tahimik ang lakas, at yaong mga pumayag na pinuhin sa maliliit na bagay ay siyang tatayo na dalisay sa harap ng malalaki. Ito ang huling pagpino ng karakter, tahimik, malalim, hindi mapipigil, hindi hinahanap ng langit ang perpektong mga katawan, hinahanap nito ang pusong handang sumunod. Ngunit ang pagsunod ay palaging may anyong nakikita. Ito ay nahahayag sa pamumuhay, sa disiplina, sa araw-araw na pagpili. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang gawain ng reforma sa kalusugan ay ang paraan ng Panginoon para mabawasan ang pagdurusa sa ating mundo at para sa paglilinis ng kanyang simbahan. Malinaw ang layunin. Ang reforma sa kalusugan ay hindi dagdag na proyekto. Ito ay kasangkapan ng Diyos upang dalisayin ang kanyang bayan. At sa mga payo sa dieta at pagkain, sinabi ni Ellen White, ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa reforma sa kalusugan ay para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng mundo. Hindi lamang personal ang usapin, ito ay misyonal. Ang mga taong binago ang gawi ay nagiging tahimik na patotoo. Ang mga pamilyang pumili ng kasimplehan ay nagiging ilaw sa kanilang komunidad. At sa ang Ministeryo ng Pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, ang pamamaraan ni Kristo lamang ang magbibigay ng tunay na tagumpay sa pag-abot sa mga tao. Ang pamamaraan ni Kristo ay laging buo, pisikal,
mental at espiritual. Hindi niya pinaghiwalay ang kagalingan ng katawan sa paggaling ng kaluluwa. Ito ang huwaran ng bayan na inihahanda. Isang bayang marunong mag-alaga sa ipinagkatiwala. Isang bayang may malinaw na isip. Isang bayang handang maglingkod. Ang mundo ay naghahanap ng mga solusyon sa labas. Ngunit ang langit ay bumubuo ng mga tao mula sa loob. Hindi ito mabilis na proseso, hindi ito marangya, ngunit ito ay tunay. Sa bawat tahanan na pinili ang reforma, sa bawat individual na yumakap sa disiplina, unti-unting hinuhubog ang bayan, at ang bayang ito ay hindi kikilalanin sa kanilang mga salita kundi sa kanilang mga buhay. Tahimik, matatag, nakahiwalay, inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan, at ang paghahandang ito ay nagaganap ngayon. May hangganan ng kasaysayan, may wakas ang bawat kabanata ng mundo, at ang huling mga pahina ay mabilis nang sumusulat. Ang mga tanda ay dumarami, ang kaguluhan ay lumalalim, ang mga puso ay napapagod. Ngunit sa gitna ng pagyanig, ang langit ay patuloy na naghahanda ng isang bayan. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, nabubuhay tayo sa mga huling eksena ng kasaysayan ng mundong ito. Isang simpleng pahayag, isang napakalalim na katotohanan. Hindi tayo nasa gitna, hindi tayo sa simula, tayo ay nasa pagtatapos. At sa mga payo, sa dieta at pagkain, sinabi ni Ellen White, ang kapangyarihang pumipigil sa gana ay siyang magiging sanhi ng pagkawasak ng libo-libo. Muling inuulit ang babala. Sa huling mga sandali, ang gana ay magiging isa sa mga pangunahing larangan ng labanan, hindi espada, hindi hukbo, kundi ang simpleng pagpili. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, ipapakita ng hinaharap ang impluensya ng mga tamang prinsipyo sa pagpili ng pagkain. Ang hinaharap ang magpapakita. Ang mga desisyong ginagawa ngayon ay magiging malinaw bukas. Ang mga pumili ng disiplina ay makatatayo. Ang mga pumili ng labis ay manghihina. Hindi ito hatol. Ito ay ani. Ang langit ay matagal nang nagbigay ng liwanag. Ang tanong ay kung paano tayo tumugon. Sa huling sandaling ito ng kasaysayan, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong hindi lamang naniniwala, kundi sumusunod. Mga taong hindi lamang nakikinig, kundi kumikilos. Ang bawat araw ay paanyaya. Ang bawat pagkain ay pagkakataon. Ang oras ay maikli. At ang sandaling malapit na ay humihingi ng malinaw na pasya. Dumating na tayo sa gilid ng panahon. Hindi na ito babala lamang. Ito ay paanyaya. Isang paanyaya sa malinaw na paninindigan. Ang langit ay hindi naghahanap ng kalahating pagsunod. Hindi ito nasisiyahan sa pansamantalang pagbabago. Ang huling panawagan ay humihingi ng buo. At sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, walang sino man sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos hanggat ang ating mga karakter ay may kahit isang batik o mansa. Malalim ang mga salitang ito. Ang tatak ng Diyos ay hindi inilalagay sa mga pusong nag-aatubili. Ito ay ibinibigay sa mga pumayag na linisin, sa malaki at sa maliit. At sa mga payo sa dieta at pagkain, sinabi ni Ellen White, kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang bawat pagkain, ang bawat inumin, ang bawat gawain, lahat ay nagiging altar, hindi na maaring ihiwalay ang espiritual sa praktikal. Ang huling henerasyon ay tinatawag na mamuhay ng buo, katawan, isip at kaluluwa. At sa ang ministeryo ng pagpapagaling, isinulat ni Ellen White, mas mataas kaysa sa pinakamataas na kayang maabot ng pag-iisip ng tao ang mitiin ng Diyos para sa kanyang mga anak. May mas mataas pang pamantayan kaysa sa inaakala natin. Hindi ito para durugin tayo. Ito ay para itaas tayo. Ang Diyos ay naghahanda ng isang bayan na hindi lamang magtitiis, kundi magniningning. Isang bayang ang lakas ay hindi galing sa mundo,
Isang bayang ang kapayapaan ay hindi galing sa panlasa. Sila ay binuo sa katahimikan, hinubog sa disiplina, pinanday sa araw-araw na pagpili. Ang kanilang mga mesa ay naging lugar ng pagsunod. Ang kanilang mga tahanan ay naging mga santuwaryo. Ang kanilang mga katawan ay naging mga sisidlan ng liwanag. Hindi sila perpekto sa sarili, ngunit sila ay lubos na sumuko. At ngayon, sa huling sandali ng kasaysayan, ang tanong ay bumabalik sa atin. Ano ang ating pipiliin? Ang panandalian o ang walang hanggan? Sapagkat ang pagkain na pinipili natin ay humuhubog sa lakas na dadalhin natin sa mga huling araw. At ang lakas na iyon ang magtatakda kung tayo ay tatayo o babagsak. Tahimik ang panawagan, malalim ang kahulugan, ngunit malinaw ang direksyon.